Narito si Ferdinand Marcos Sr., isang pangulo na itinuturing ng ilan na diktador, ngunit para sa iba, isang bayani. Pero alam mo bang sa ibang bansa, iba ang pagkakakilala sa kanya? Para sa kanila, si Marcos ay simbolo ng tapang, disiplina at paninindigan laban sa mga higanting makapangyarihan. Noong dekada 60, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamabilis umunlad na bansa sa Asya. At sa likod ng paglago na yon ay si Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang ika-10 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa mata ng mga banyaga, si Marcos ay hindi lamang isang politiko. Siya ay isang bisyonaryo. Isang leader na may tapang, katalinuhan at kakaibang karisma. Ang mga leader mula sa Southeast Asia ay humangas sa kanyang kakayahan na panatilihin ang kaayusan sa gitna ng Cold War. Habang nag-aaway ang mga makapangyarihan tulad ng Amerika at Soviet Union, si Marcos ay kumilos bilang tulay, isang maliit na bansa ngunit marunong tumindig sa sariling mga paa. Sa Thailand, Malaysia at Indonesia, madalas na ikumpara ang estilo ni Marcos sa mga leader tulad ni Lee Kuan Yew ng Singapore at Suharto ng Indonesia. Ayon sa Time Magazine correspondent na si Stanley Carno, isa sa mga dayuhang journalist na sumubaybay sa pag-angat ni Marcos noong dekada 60. Marcos is the Lee Kuan Yew of the Philippines, brilliant, articulate, and commanding. Among Asia's rising leaders, Marcos stands out as the man who believes the Philippines can lead its neighbors into a new era of strength and stability. Isang leader na may disiplina, direksyon at paninindigan. Iyon ang imahe ni Marcos sa paningin ng mga banyaga. Ngunit higit pa sa mga salita, ang mga aksyon ni Marcos ang nagbigay sa kanya ng respeto mula sa mga karatig bansa. Noong panahon ng Vietnam War, nagpadala ang Pilipinas ng isang military unit na tinawag na Philippine Civic Action Group o PhilCAG sa Vietnam. Hindi para makipagdigma, kundi para tumulong sa mga sibilyan. Nagpagawa sila ng mga kalsada, eskwelahan at ospital. Para sa mga Vietnamese, si Marcos ay isang leader na tumulong sa kanila sa oras ng kagipitan. Sa mga panayam sa mga veteranong Vietnamese, madalas nilang sabihin, "The Filipinos came not to fight but to build. President Marcos sent them with compassion. They built our roads, healed our wounded, and shared their food when we had none." To the Vietnamese, their presence was a reminder that Asia still had leaders who chose humanity over conflict. Sa Laos at Cambodia, kinilala rin siya bilang isa sa mga nanguna sa pagtatatag ng ASEAN noong 1967. Ang layunin nito, kapayapaan, kooperasyon at kalayaan ng mga bansang Asyano laban sa mga banyagang impluensya. Dahil dito, itinuring si Marcos ng ilang leader bilang strategic statesman. Isang taong tumulong maglatag ng pundasyon para sa pagkakaisa ng Timog Silangang Asya. Isang komentaryo noon mula sa Bangkok Post ang nagsabing, Marcos sees a future where Asians stand together, free from foreign control. He envisions a region where nations cooperate, not compete, where Asian strength comes from unity, not dependence on Western powers. In his words and actions, Marcos embodies the dream of an Asia that can finally stand on its own feet. Para sa kanila, iyon ay isang pangarap na makabayan at makapamilya. Habang ang karamihan ng mga leaders sa Asya ay umaasa sa tulong ng mga banyaga, si Marcos ay unti-unting nilayo ang Pilipinas mula sa sobrang pagdepende sa Amerika.
Tinangkilik niya ang konsepto ng self-reliance. Ang paniniwalang kaya ng bansa na tumindig sa sarili nitong mga paa. Nang ipatupad niya ang martial law, isa sa mga dahilan ay ang pagsugpo sa komunismo na laganap noon sa Asya. At dito, kahit nakakatakot pakinggan ang salitang martial law para sa maraming Pilipino, may ilang bansa sa labas, lalo na sa Korea, Taiwan at Japan, ang tumingin rito bilang isang matapang na hakbang upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Sa isang artikulo ng The Japan Times noong 1973, isinulat ang Marcos has done what few Asian leaders dare. He has balanced democracy and discipline. In an era of unrest and ideological conflict, he has managed to keep his nation stable while asserting an independent Asian identity. siya ay tinawag ng mga diplomat ng Japan bilang the stabilizer of Southeast Asia. Para sa kanila, si Marcos ay hindi diktador, kundi isang tagapagtanggol laban sa kaguluhan. Kahit sa Middle East, may mga leader na humanga sa kanyang kakayahang panindigan ang soberanya ng bansa. Noong sumiklab ang 1973 oil crisis na yumanig sa buong mundo, nakipagkasundo si Marcos sa mga bansang Arabo para sa supply ng langis. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas noon. Para sa mga Arabo, siya ay isang matalinong negosyador. Para sa mga Asyano, siya ay tagapangalaga ng balanse ng rehiyon. At para sa ilan sa kanluran, siya ay isang leader na hindi kayang paikutin. Pagkalipas ng maraming dekada, iba-iba ang pananaw ng mundo tungkol kay Ferdinand Marcos Sr. Ngunit sa mga bansang nasaksiyan mismo ang kanyang mga gawa, nananatili ang alaala ng isang leader na nag-iwan ng marka. Sa Vietnam, may mga monumento at lugar na pinangalan sa mga Pilipinong tumulong sa ilalim ng kanyang utos. Sa Malaysia at Thailand, ginagamit pa rin sa mga talakayan sa politika ang Marcos Model of Discipline bilang ehemplo ng matatag na pamahalaan. At sa Japan, ilang negosyante ang umaming kung hindi dahil sa mga kasunduang pinirmahan ni Marcos, hindi magiging madali ang kanilang pakikipagkalakalan sa Southeast Asia. Para sa kanila, si Ferdinand Marcos Sr. ay hindi lang leader ng Pilipinas. Siya ay naging bahagi ng kasaysayan ng buong rehiyon. Isang taong sa kabila ng mga kontrobersya ay kumatawan sa ideya ng isang Asyanong makabayan. Matapang, marunong makipaglaro sa malalaking kapangyarihan at naniniwala sa potensyal ng sariling bansa. Maraming Pilipino ang nagtatanong hanggang ngayon, bayani ba talaga si Marcos o diktador? Ngunit kung titingin tayo sa labas ng ating mga hangganan, makikita natin ang isang mas malawak na larawan. Para sa ilan, siya ay simbolo ng tapang at katalinuhan. Para sa iba, siya ay paalala ng kapangyarihan na dapat gamitin ng may kabutihan. Ano man ang paniniwala mo, hindi maikakaila na si Ferdinand Marcos Sr. ay isang leader na nag-ukit ng pangalan ng Pilipinas sa mapa ng mundo. At sa mata ng ilang banyaga, ang Pilipinong ito ay naging bayani ng kanilang kasaysayan. Nanaisin mo pa bang magkaroon ng isang leader na tulad ni Ferdinand Marcos Sr. sa hinaharap?